at tinawag tayo ng Panginoon. Amen. Kaya po tayo naririto. At sabi nga kahit saan ka magpunta, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, mapadagat ka man, mapalupa, o mapahimpapawid, pag tinawag ka ng Lord, hindi po pwedeng hindi ka magkakaroon ng commitment para sa Kanya. So ang bawat tinawag po ay binigyan ng commitment. Ang commitment po ba, alam na natin kung ano po ang kahulugan niyan. Once na ikaw ay nagkaroon ng pamilya, committed ka na sa Kanya. Nag-asawa ka, ginusto mo yan, pinakasalan mo, wala ka nang magagawa. Naandyan na yan, committed ka na sa Kanya. Kaya lang, marami po ngayon ay committed ang isip, hindi na committed, kundi committed. No? Dahil marami po ay nawawala at nawawala sa alay ng Panginoon. Kung ating pong papakinggan, ang biblical meaning of commitment, matindi po. Either ito po ay sa mundo, pero kung ang papakinggan natin ang biblical meaning of commitment, ito po yung talagang minsan ay masasabi nating parang hindi ko kakayanin. A biblical meaning of commitment is loving God. Not just loving God, but with our entire being. Pag sinabing entire being, sabi nga po, love the Lord with all your heart, with all your soul. Diba? Lahat buo, with all. Walang matitira po sa atin. Dahil tayo ay isa lamang tunay na tinawag ng Panginoon. At ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya. Loving God with our entire being. Ang commitment po ay may kasama, hindi po pwede tayo makapag-commit kung wala tayong pagmamahal. Kaya po tayo naririto dahil mahal natin ang Panginoon. Amen. At kaya po tayo ay nagkakaroon ng desire to share the gospel, it's because of the love. Kaya tayo nagkakaroon ng commitment sa ating pong kapwa, ay dahil mayroon tayong pag-ibig na ayaw nating mapahamak ang ating kapwa, ang ating kapatid, o ang ating pamilya. Loving God with our entire being and making decisions aligned in Christ's teaching. Sa lahat po ng commitment, ang commitment sa Panginoon, ang talagang makikita natin na walang sablay, walang palpak, at ito po yung mayroong bagay na mangyayari sa buhay natin at may gagawin ang Diyos. Kasi po marami ay nakikipag-commit but later na-o-omit. Di ba? Commitment ka dati but now is omitted. Bakit? Dahil yung commitment po natin ay atin pong natatanggal. Commitment sa trabaho. Pag hindi ka na committed, hindi ka na magpe-perform ng maayos sa trabaho. Making decisions aligned in Christ's teaching, regardless of personal cost of difficulty. Ito po yung pinakamahirap na regardless of personal cost or difficulty. Ano man ang sitwasyon natin, kailangan pong ibigay natin yung commitment dahil ito po'y nararapat. As a father or as a mother, or as a breadwinner ng pamilya, kahit nga pagod na pagod yan eh. Dahil alam mong may commitment ka sa iyong pamilya, sa ating pamilya, pagod man tayo, puyat man tayo, hindi po pwedeng hindi babangon. Hindi po pwedeng hindi mag-prepare. Committed ka sa business. Kahit na ikaw ay nalalampasan ng kain sa tamang oras, napupuyat, tinitiis dahil committed ka doon sa work mo. Amen? Lahat po tayo ay may commitment. Tayo man ay laborer, tayo man ay pamilyado or hindi, estudyante, na kahit iyan ay talagang pagod, puyat, gigising dahil ang oras ng pasok ay maaga. Ganun po yung commitment eh. Gagawin mo yan kahit na hindi mo gusto or mahirap para sa atin. Kaya nga po ang sabi, in a biblical meaning, regardless of personal cost or difficulty. Dahil gagawin po natin yung commitment natin hindi sa tao, kundi
sa Panginoon. Kaya lamang po ang nakakalungkot, bakit marami nagagawa na gumising ng maaga dahil ang trabaho niya ay maaga, bibiyahe ng maaga. Let's say ang trabaho po natin is kailangan 7 o'clock na andoon na sa Manila, tatravel ka pa, traffic pagdating sa Tejero, Amaya, pagdating sa kung saan traffic. So anong oras po babangon? Sometimes we wake up 3 o'clock, 4 a.m. para pagdating ng alas 5, nakasakay na at makarating doon for sure ng maaga sa trabaho. Because that is commitment. Committed tayo sa trabaho eh. Dahil bibiyahe ka pa papuntang Bacoor, napaka-traffic. Amen, Sister Clarice. Di ba? Pero ang nakakalungkot po, nagagawa ng tao ang mga bagay dito na commitment dito sa mundo. But ang nakakalungkot po, ang commitment sa Lord. Okay lang? Next week na lang? Later na lang? Pati ang prayer, hindi po nagagawa dahil sasabihin, pagod na ako, puyat na ako. Pero ano po ang sabi rito, the biblical meaning of commitment is regardless of our personal cost or difficulty. Sabi po ng Bible, we can do all things through Christ. Napakaganda po ng pahayag na iyong we can do. Hindi sinabing we can do something or some. All things. But the truth, many Christians are not doing. Yung commitment po na set aside, na o-omit, nawawala. Ano po ba yung omit? Yung po yung yung po yung nali-leave out, nababaliwala, intentionally or not intentionally, naaalis po natin. Kaya po nawawala yung commitment. Sa commit, alisin mo lang yung letter C, omit. Ganun po, nawawala ang C. And the name of Christ stands for letter C. Nag-i-start. So sometimes, because of our personal interest, Christ is set aside. We don't do our commitment for Him. Bakit? Kasi ang nasusunod po natin ay yung ating sarili. Choosing to honor Christ and obey God's word. Pipiliin po natin ang para kay Kristo at atin pong susundin ang kanyang ninanais in all circumstances. Pag sinabing all, talagang wala na pong matitira sa atin eh. Wala na po tayong po pwedeng idahilan. Wala akong kasama na po pwede kong gawin ito eh. Either you are alone or with somebody, we have to do our commitment for the Lord. Amen? Amen. Dahil ang Lord po ay talagang ang hinahanap niyan ay ang pusong marunong sumunod. Hindi yung marunong lang umawit, marunong lang mag-praise, marunong lang tumugtog, but a heart that is willing to commit his life para sa Kanya. Because God committed His life, Jesus Christ. May commitment din sa atin ng Panginoon. John 3:16, alam na po natin. Amen? Ibinigay ang Kanyang bugtong na anak. Ibinigay ni Jesus Christ ang Kanyang sarili. Why? Because He wants us to be one of the member of the family of God. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya hindi man mabuti o hindi siya convenient doon sa kanyang gagawin, He accept it because that is His commitment to the Father. Tayo, mga anak, kayo, mga youth, may mga inuutos ang magulang na hindi nyo rin naman gusto. Amen? Especially pag enjoy ka sa CP. But because we have a commitment to our parents, we have to obey. Kahit napakahirap. Amen? And as a parent, kahit napakahirap po na mag-raise ng anak, because we have a commitment, nag-asawa ka May commitment ka sa asawa mo.
Kailangan magawa po at magampanan ng asawa ang dapat gawin para sa asawa. At ang magulang gagampanan po yung commitment para sa mga anak. Kaya lagi nating naririnig sa mga magulang, ang gabi ginagawa kong araw, ang araw ay ginagawa kong gabi. Kahit pagod na pagod yan, para lang may maibaon ng anak, because of the commitment of the parents to their children, titiisin po ang hirap, even malayo. For how many months? Bakit? Because mayroon po tayong commitment sa pamilya to give them a nice life. And we have also a commitment to the Lord. Because God gave His life, His commitment to us, He showed His commitment to us. Bakit? Because God wants us a new life, a good life. Always, we always know the message from John 10:10. Ngunit ang Diyos ay nais niya, ibigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. But sometimes we are choosing yung worst na buhay because ginagawa po natin ang ating priority magbigay ng commitment ay sa mundo. Amen? Kaya nga po, kung iisipin natin, ilang taon na po tayong nag-i-stay dito sa mundo. And we can ask ourselves, kanino ko binibigay ang commitment ko? Kanino mas matimbang ang commitment ko? I do believe wherever we are, saan man tayo dalhin, Luzon, Visayas, Mindanao, or abroad, may purpose ang Lord to show our commitment for Him. Amen? Ang nais po ng Diyos ay ipakita ang commitment natin. Praise God. Welcome everyone. Ang nais po ng Panginoon ay ipakita, iparamdam natin sa ating Diyos na buhay yung ating commitment para sa Kanya, saan man tayo naroroon. No excuses. Nga pong sabi ko, dinala ka sa Mindanao, dinala ka sa abroad, dinala ka sa we have a commitment. Demonstrating unwavering faith and dedication. That is a biblical meaning of commitment. Doon po sa senior ni Brother Archie, I am praising and thanking God for the life of my balae. Before, siya yung sinishiran, siya yung mahirap shiran, balayang Rowie. But now, noong siya'y nakipag-commit kay Lord, talagang sinabi ko, balae, baka ikaw gamitin sana ko. Pareho ka kasi kayong seaman, si Mandaragat. Sabi nga, meron siya sinabi, ganun sabi ko, just continue your commitment to the Lord. Gawin mo yung nararapat and the Lord will be the one. Mag-step ka at si Lord ang bahalang magpatuloy. And praise be to God. Bilang ina, syempre po, ako po isang natutuwa dahil nakukumpleto na po yung pamilya kong lumalapit sa Panginoon. At alam ko po, sa ayaw nila at sa gusto, yung commitment na tinanggap nila, gagamitin sila ng Panginoon. Amen? Palakpakan niyo ang Lord doon. Dahil bawat isang nakipag-commit sa Panginoon ay gagamitin ng Diyos. At yung pong commitment niya to share the gospel, doon po ako nagpapasalamat. Hindi po siya huminto. At dahil po, lagi po rin siya nasasabi niya sa akin na pag meron po ako nakikitang nakapost, sabi ko, sharean mo yan, sharean mo. Sabi niya, na-sharean ko na. At tapos, Christian na rin po yung iba. Commitment is not always convenient. Naniniwala po tayo? Yes, it's not convenient. Dahil nga gigising ka ng maaga, dahil meron kang commitment sa tao, kailangan magkita kayo, gigising ka ng maaga. It always requires sacrifice. Katulad po ng ating Panginoon, He sacrificed to bring us in the family of God. So, we are called by the Lord. Ang aking pong mensahe po ay nakuha ko po dito sa Book of Ruth. Nakita ko kung gaano po yung commitment ni Ruth.
Basahin po natin in the book of Ruth. Meron pong verse dito na binasa, na nakasulat, na binasa ko po, nabasa ko. Ang sabi po din nga dito sa Ruth chapter 1, huwag po ninyong hilingin na iwanan ko kayo. Hayaan ninyo akong sumama sa inyo saan man kayo pumunta. Doon ako pupunta kung saan kayo tumira. Doon din ako titira kung saan kayo tumira. Doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Ito po ang matindi. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako malilibing. Napakatindi po ng salita ito. Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you will go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. When you die, there I will die and be buried. Matindi po ang commitment ni Ruth. Si Ruth po ay manugang ni Naomi. Umalis po sila doon sa Bethlehem na papunta po sa Moab. Then yung mga anak niya, in short po, akin lang po munang kukwento. In short po, nakapag-asawa po ang mga anak ni Naomi ng mga Moabites or Moabita. No? At nakapag-asawa. So, ibig sabihin po, from Bethlehem, nakakilala po sa Panginoon si Naomi, pero nakapag-asawa, but still, si Ruth po ay tunay pong nagkaroon din ng tamang relasyon sa Panginoon. Dumating po ang time na namatay po ang asawa ni Naomi, kanyang biyanan. Namatay din po yung asawa ni Orpha at saka po ni Ruth. But doon po sa pangyayaring yon, hindi iniwanan ni Ruth yung kanyang biyanan. Mga manugang dyan. Yung po inyong mga biyanan. Yung mga mamanugangin. Mahalin nyo ang inyong mga biyanan. Dito ko po nakita yung true commitment ni Ruth. Kung iisipin po natin, ang sinabi niya rito, noong pong nagkaroon po uli ng tagutom, nais nilang uling bumalik ni Naomi. Dahil po siya ay balo na at namatay rin po yung dalawang niyang anak na lalaki, binibigyan na po niya ng kalayaan si Orpha at saka si Ruth na magbalik na rin sa kanilang bayan. Dahil po si Naomi ay matanda na. Baka katulad ko na rin po. Hindi ko po lang alam. Maputi na rin po ang buhok. But that time, ayaw po siyang iwanan ng kanyang mga manugang. Napakapalad ng mga biyanan, no? Na minamahal ng manugang. Amen. Sino po rito yung mga manugang na mahal yung kanilang biyanan? Amen. Yan, marami. Yun. Ang lakas ng boses. Mahal na mahal ang kanyang biyanan. At dito po, noong time na iyon, ayaw po talaga nilang bumalik at gusto'y arugain dahil ang sabi ni Naomi, matanda na ako. Pwede na kayong mag-asawa kung gugustuhin ninyo. Nag-iiyakan sila, ayaw iwanan ng biyanan, but still, she insists na lumayo. Yung pagmamahal po ni Ruth sa kanyang biyanan ang matindi. No matter what, kahit po nagkaroon ng famine, hindi po niya iniwanan ang kanyang biyanan. Kung iisipin po natin, kung nagawa po ni Ruth yung kanyang commitment doon sa biyanan, how much more sa Panginoon na hindi niya magawa. Ang sabi niya rito, kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako malilibing. Grabe. Can we say it to the Lord? Lord, kahit ano mangyari, sige, whatever situation, basta't ako'y magko-commit sa iyo. Wala man akong pamasahe, magko-commit ako dahil linggo ngayon, ibibigay ko sa iyo. That is a true commitment. Minsan, hindi lang makapag-tricycle, kahit ang lapit-lapit, hindi pa makapunta. Masakit lamang ang daliri, hindi na muna sisimba. Hindi naman daliri, ilalakad. Amen? Ruth
commitment is a lifelong commitment. Bakit po lifelong? Sabi niya, kahit saan ka, doon ako, pupunta ako, sasama ako sa iyo. And Naomi, because she is a God-fearing, doon siya nag-stay sa Moab with Ruth. At pagkatapos noon, matanda na rin po si Naomi. At ang sabi niya, iwan niyo na ako. Pero yung commitment po ni Ruth, hindi po nawalaan ng saysay. Dahil ang naisip ni Ruth, ang kanyang biyanan, matanda na. Wala na ring asawa, wala na ring anak. Nakita niya, mag-isa na lang. So ano yung commitment? Hindi tiningnan ang status ng kanyang biyanan. Hindi niya tiningnan kung siya man ay napapagod, magugutom, or whatever. Ang naisip niya, may commitment siya sa taong yon. Tayo, commitment natin kay Lord. Lord, wala na ako talaga. 0-0 balance na ako. Paano pa ako makakapag-serve sa'yo? But we can show God our commitment. From 0, we can still commit. And God will add something as we commit. Hindi na nga malaman ng Panginoon kung saan tayo ilalagay. Pag meron, nawawala. Pag wala, lalong nawawala. Pag na-blessing, nagkaroon ng maraming blessing, nalilimutan ng nag-bless. Nawawala ang commitment. Lord, busy ako eh. Lord, Sunday kasi may kausap ako, ganito, ganyan. Marami po sa atin ang nag-o-omit. Na-o-omit natin yung mga bagay na dapat ay ginagawa natin sa Panginoon. Lord, mahina na ako, wala na akong kakayanan. Minsan po kasi na-commit natin ang ating lakas sa mundo. Kaya wala na pong natitira para sa Panginoon. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, na tayo. Ano man ang mangyari. Puyat man tayo sa EPSA sa pagtatrabaho. Empleyado ka, napuyat ka, ikaw ang closing. Lord, sige lang, alam ko, bibigyan mo ako ng lakas because I want to commit my time for you. Yan po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. I'm not raising up myself, but I want to glorify God through my life. Ito pong nagdaang 1 linggong ito, wala po talaga kami ni Sister Daisy doon. Pero before po, last Sunday, talagang ang sabi ko, Lord, binuksan mo ang Batangas, alam kong kakayanin namin because you are with us. And I want to give my commitment sa iyo para ang mga taong ito ay makakilala. At doon po sa commitment na iyon, sila po mismo nahihiya na hindi gumawa dahil ang isang matanda na kukuba-kuba at iika-ika, makakatugma na naman, no, Madel? Hindi ko sinadya yun. Basta talagang nagpa-flash. Flash na naman. Ay talagang na-encourage po sila. So I believe, mga kapatid, in your commitment, sa matinding commitment po natin, makakaakay po tayo ng marami para lumapit sa Panginoon at mag-commit. Yung po mga member doon, dati po'y tagapakinig lang. Sila po ngayon ang masigasig. Gumagawa ng paraan. Sira ang tricycle, papagawa agad para lang mapunta ang bundukan. Ang e-bike, i-charge na sa gabi para kinabukasan, magamit na agad. That is the commitment. Mga kapatid, kung ano po yung nakikita sa atin, lalo na ng ating mga anak. Naalala ko si Archie, yan po yung dating persecutor, no? Ano yung kanta mo sa akin? Siya po yun salarin. Pero, sabi ko, Lord, our commitment in prayer is the best. Mga kapatid, commitment in prayer. That is the best, the key. Sabi ko, Panginoon, sinabi mo, hindi mo ipagtatabuyan ng lumalapit sa iyo. Sinabi mo,
Ang sino mang kumilala sa iyo, buong sambahayan maliligtas. And I declare it, my whole family will serve you. Amen. Me and my house will serve the Lord. Amen. Pag ang commitment po sa atin ay malalim, ang commitment natin sa Lord malalim, ang ating pagmamahal sa Lord malalim, kapatid, kahit saan ka dalhin ng paa mo, hindi mo po pwedeng hindi ibukas ang bibig mo para parangalan ang Diyos. Amen. Grabe po ang Panginoon pag siyang kumilos dahil ang tinitingnan po yung commitment. Nagseserve ka? Alam mo bang mahal ka ng Lord? Diba? Kahit nasaan ka. Nagseserve ka sa Turks, joke. Nagseserve ka sa restaurant. Yun lang kaprasong leaflet, maibigay mo, maishare mo ang gospel. That is a commitment. Kahit nasaan ka. Nasa barko ka, nasa bus ka, nasa eroplano ka. Ngayon po ay hayagan na ang salita ng Diyos. Ang hinihintay na lang talaga ng Panginoon is somebody to give his commitment for the Lord. Yun po ang hinahanap ng Panginoon. Hindi titingnan yung estado ng buhay natin. A lifelong commitment ang ibibigay po sa atin, ang ibinigay sa atin ng Panginoon because that is His calling to give our life to Jesus. And we believe there is a power in commitment. Everybody, do you believe that there is power in commitment? Amen. At may dalawa po akong sasabihin sa inyo kung ano yung power ng commitment. Sa nakita ko po dito kay Ruth, nagkaroon po rin talaga yung commitment niya ng kapangyarihan para mabago ang kanyang buhay. Naubos ang kabuhayan ni Naomi, namatay ang asawa, namatayan ang anak. Pero dahil kay Ruth, sa commitment po ni Ruth, na bago ang takbo ng buhay. Kasama si Naomi. The power of commitment, number 1, is we grow. We grow through commitment. Ang isang tao na tinawag ng Diyos, ngunit walang ginagawa, sorry to say, hindi ka lalago. Ay, tinanggap ko na naman si Lord eh. Sabi diyan, it leads us to a new place of growth and maturity. Hindi po tayo magmamature. Hindi magbubunga kung tayo po ay hindi magko-commit sa Panginoon. We grow through commitments. Tingnan niyo po yung mga wala pong ginagawa para sa Panginoon. Hanggang doon na lang po. Zimbabwe. Alam niyo po ba yung Zimbabwe? Hindi yung Zimbabwe. Zimbabwe, si Simba, uuwi. Pagdating, magmomol, magaganito, magaganon, but not doing what he committed to the Lord. Simple sharing the gospel, simple sharing the goodness of God is a commitment. Just imagine, nakakaya po natin talagang magpuyat sa mundo. Nakakaya po nating ibigay yung lakas natin sa mundo. But why we cannot give our strength for the Lord? Dahil yung pong pagbibigay natin ng lakas para sa Panginoon, hindi lang po tayo ang nabe-bless, kundi maraming tao po ang nabe-bless. Hindi tayo natatakot na i-share ang gospel because we want to grow. It leads us. Ano po sabi rito? It leads us to a new place. A new place. Na dati, ini-enjoy mo yung bagay na ano, pero nitong nakukumit ka na kay Lord, iba na yung na-enjoy mo. May mga bagay mang minimiti ka nang hindi mo nakuha, still, Lord, magko-commit pa rin ako sa'yo. Yung mga bagay, mga plano mo na hindi mo pa natutupad, Lord, I will still commit to you. That is the growth ng ating spiritual. We are being matured dahil sa commitment. Ako po'y naniniwala, once na nag-commit tayo sa Panginoon, planado na po ng Lord kung ano ibibigay para sa atin. In His time,
In His timing, masakit man, hindi man sa oras na ngayon, pero I know, I believe, it will come. Amen? It will come. Kung anumang masakit ang nangyari sa ating buhay, katulad po ni Ruth, masakit ang nangyari sa kanya. Pwede na po siyang bumalik sa kanyang bayan, pero ang naisip pa rin niya, yung commitment niya sa kanyang biyanan, at sa pamamagitan ni Ruth na bago po ang lahat-lahat. Commitment. The power of commitment. Number 2 is making life changing. When Ruth stay with Naomi, their life change. Bakit? Si Naomi po ay napatuloy na masambyanan. Ang hirap po ng kanyang buhay. Bakit? Namumulot lang po siya ng mga tira-tirang palay doon sa inane para may makain silang magbiyanan. Kung sa iba yon, bakit ba ako magtitiis dito? Mabuti pang doon na lang ako pumunta, makakapag-asawa pa ako, baka bigatin pa. Diba? Napareaksiyan. Baka bigatin pa o may afam na makilala sa ibang lugar. Diba? Natawa. Bakit ako magtitiis sa kanya? Mamumulot lang ako ng butil-butil na palay at pagkatapos gigiikin ko pa at yung pupulutin pong yon ay pagkain lang nila sa isang araw. Pero nagtiyaga po tayo sa ating buong buhay sa araw-araw, katulad po ni Ruth. Nagagawa niya yung sabyanan niya, alam kong magagawa rin niya yun sa Panginoon. Tayo po ba'y nagtitiyaga na sa isang araw, meron po tayong madalang kaluluwa sa Panginoon? Tayo po ba'y nag-iisip na sino kaya ang po pwede kong sharean sa pamumulot ng mga butil na iyon para madala sa Panginoon? It symbolizes yung harvest natin para mailapit sa Panginoon. Do we believe that we are all harvester? Do we believe that we are all harvester? Parang hindi iniwalang harvester kayo. Tayo po'y harvester ng mga kaluluwa na mailapit sa Panginoon na bago man lang siya dumating ang ating Diyos, ay mayroon po tayong Lord, eto po, nasharean ko, dadaling ko para sa iyo. Because I have a commitment. May commitment po tayo sa Panginoon. To share the gospel, to bring souls to Jesus, that is our commitment. Tumanggap o hindi, ibigay natin sa Panginoon basta't ipinakita natin yung ating commitment. At dahil po doon sa ginawa ni Ruth, making life changing, na bago po talaga. Dahil sa pamumulat ng palay na naiiwan sa mga harvester, nakilala po niya si Boaz. Mag-commit ka, baka yung inaasam-asam yung makilala mo na. Doon sa mga nasa tama pong edad. Amen, Sister Net. Sister Eds. Kasi tayo po, as we commit to the Lord, si Lord ay committed din yan sa atin. Alam niya kung ano ang pangangailangan natin. May bagay kang inasam na hindi dumating sa tamang oras. Bakit ba kay Sister Eds nakatingin? Pero sige lang, Lord, patuloy akong magko-commit sa iyo. Alam ko, in your perfect time, ibibigay mo. May nawala, alam ko, Lord, ibabalik mo. Amen? Malakas na amen. Joke. Ibibigay, because alam ni Lord kung ano ang commitment niya sa atin. Dahil ako po, isang buhay na patotoo. Naiisip ko na naman po ang mga nakaraan. Just for the sake po ng hindi po nakakaalam. Inalis po ng Lord ang lahat ng bagay. Bahay, lupa, negosyo, lubog sa utang. Pero hindi po yung naging hindrance para po ako ay manatili sa Lord. Sabi ko, Lord, sabi mo nga sa Book of Job, lumabas ako sa bahay bata ng hubot-hubad. Aalis din ako dito nang wala mi anong dala. But still, I will commit to you. Alam po na, dalas mo ng mga anak ko, ang hirap.
Pero dahil po doon sa commitment na ibinigay kay Lord, yung commitment niya, yung lahat ng nawala, ibinigay po niya sa aking pamilya. Unti-unti, hindi po bigla, pero ibinabalik. Unti-unti. And I believe, this time again, God is still moving. May ginagawa po ang Diyos para sa amin. Just continue our commitment. Huwag tayong mainip, huwag tayong matakot. Katulad ni Ruth, hindi niya inisip kung ano yung kalalagayan nila. But one day, Ruth instructed her kung paano magiging asawa si Boaz in a nice way. Ganon din po, may instruction ng Lord sa atin. Kaya lang po hindi natin napapakinggan. Dahil ang iniisip po natin ay yung sinasabi ng mundo. Oy, tinan mo siya, marami na siya, asenso na. Oy, tinan mo yun, o tinan mo siya. Ikaw, nasaan? Ganyan ang mundo. Amen? Nadidisturb tayo ng ingay ng paligid. Hindi natin napapakinggan ang bulong ng Diyos para sa atin. Anak, may commitment ako sa iyo. Alam ko ang pangangailangan mo. Alam ko yung nais mo. At ipe-prepare ko. Kaso tayo para laging instant. Ang gusto natin ay matanggap lahat. Nang binabasa ko po ito yung Book of Ruth, talagang nakita ko na mayroon pong matinding commitment ang hinahanap ng Diyos para sa bawat isa. The true commitment of a servant of God. Commitment is a power tool that can help us achieve our goals and transform our lives. Baka kaya hindi pa nadating is because God wants you to commit more. Meron po tayong kanya-kanya nakakayanan. At may gusto pa na i-excel ang Lord sa iyo. Marami pang gustong ituro sa atin. At yan po ang natutunan ko. For 41 years of existence as a Christian, napakatagal bago po sinagot ng Diyos. Pero salamat po sa grace niya. Sa paglapit po ng mga anak ko, even yung mga pamilya ng mga manugang ko, ay napapalapit sa Panginoon. Because through my manugang, siguro parang mga root na rin po ito eh. Aking mga manugang, amen? At mamanugangin ba? Joke. Ay naandoon din naman po yung kanilang concern. At ako po'y natutuwa because they are really one of us na nakikijoin po sa gawain ng Panginoon. At ako po'y naniniwala through thick and thin kasi naranasan na rin po namin ng maraming gulo, maraming pagsubok. Nandiyan akala mo masisira ang pamilya, akala mo magwawalay, pero still, because God has a commitment doon sa anak niya, ginawa niya ang bagay na nararapat. Anak, huwag kang mag-alala. Nag-commit ka sa akin, I also have a commitment sa iyo. Gagawin ko ang nararapat at tama. Huwag po tayong matakot na ibigay ang oras para sa Panginoon. Ang sabi po sa awit, chapter 37 verse 5, or sa Psalm 37:5, commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. Ano rin ang hinihintay? Commitment. Yun lang po ang gusto ng Panginoon, ibigay natin talaga yung ating commitment sa Kanya. Whatever we do, do it for His glory. And sabi rin po sa 1 King, chapter 8, verse 61, let your heart be fully. Let your hearts be. Ano raw po? Ano raw po? Parang takot na takot kayo nang sabihin yung fully. Hindi half. Takot na takot ang bawat isa na magsabing fully. And may your hearts be fully committed to the Lord our God. Hindi halfway. To live by His decrees and obey His commands as at this time. Halos same po ng First King, ang First King ng Psalm 37.
At gagawin niya yung bagay na dapat ay gawin sa atin. Fully committed to the Lord our God, walking in His statutes and keeping His commandments. Yun lang po ang nais ng Lord. Ang commitment po natin. Once a week na nga lang pong magpupuri sa Diyos, magpapasalamat, minsan po tinatamad pa tayo. Let's give our heart fully for the Lord para po matanggap natin. In conclusion, mga kapatid, we have a choice. Amen? We have a choice. To commit to the Lord or to omit for the work of the Lord. Mayroon po tayong pagpipilian. To commit is to give pledge. To omit is to live out. Iiwan mo ang Panginoon just for the sake? Iiwan ba natin for the sake ng gusto natin, hindi natin nakuha just because hindi natin natatanggap pa yung bagay na dapat ay tinanggap na natin? To follow God or follow the crowd? To lean on Him or to rely on Him? To lean on Him or to rely on our own understanding? To give of ourselves to others or to take from others for ourselves? Isipin po natin, kapatid, nasa sa atin po ang desisyon. Our choice matters. May pagpipilian po tayo to follow God or follow the crowd, lean on Him or rely on our own understanding, to give of ourselves to others or take from others for ourselves. Let's all bow down. Let's all pray. Mga kapatid, nasa atin po ang pagpili. We have to make our decision because our choice matters. Our choices. Saan pa ba natin ibibigay ang ating commitment? Sino pa ba ang ating susundin? Ang Diyos o ang karamihan? Kanino pa tayo magre-rely? Kanino pa tayo sasandal? Kanino pa tayo mananangan? Sa sarili pa rin ba nating kaalaman? O manangan tayo sa ating Diyos na buhay, na gumawa ng lahat ng bagay? Kanino pa natin ibibigay ang ating mga sarili? Sa Panginoon ba? To share for others? Or to take from Him para lang sa ating sarili? We can pray. Let's talk to God. Nawa lahat tayo magbigay na ng commitment sa Panginoon. Kung ano yung kakayahan natin, alam naman ng Diyos. Hindi siya mag-a-ask. Hindi siya mag-a-ask ng hindi natin kaya. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I really want to commit my life to you. Gusto ko na talagang sumunod. Hindi ko sundin yung sarili kong pangunawa. Hindi ko sundin yung kagustuhan ko, kundi ang sundin ay ang kalooban mo. I just want to invite you in front. Sino man sa atin ang minsan talaga ay pinanghihinaan ng loob. Hindi alam kung paano siya magko-commit sa Panginoon, but may desire to give His commitment. Kapatid, wherever you are, just like Ruth said, wherever you go, I will go. Sabihin natin yan sa Panginoon, Lord, saan mo man ako dalhin? Please go with me and I will go with you. Please be with me so that I can do my commitment for you. Inayayahan kita dito sa unahan to surrender to the Lord everything.
If you believe that God has also a commitment for us, He will give. Ang sabi sa First King, ang sabi sa Psalm, if you really rely on Him, if you have a conviction for us to pray for you, para kung saan ka man dalhin ng Panginoon, maranasan mo ang kanyang pagkilos sa buhay mo, come near to God, and He will come near. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. God is preparing you. Hallelujah, Jesus. God will do something great in your life, kapatid. Huwag kang matakot mag-commit sa Panginoon. I will do this, sabi sa Jeremiah. May ginagawa ako sa buhay mo, hindi mo pa ba nakikita? Ibibigay ng Panginoon ang nararapat para sa atin. Just surrender to the Lord. Commit your life to the Lord. Give your life. Do not be afraid, for I am with you. I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Yes, Jesus. Touch the heart of everyone, oh God. Alam ko, kapatid, there is something in your heart na minsan hindi mo lang alam kung paano, how you will start, how you will give your life to Him to commit. Give it to the Lord. Do not be afraid. God is here calling for you to commit. Give your love to the Lord. Hallelujah.